Mukhang hindi lang hype job kundi talagang may ibubuga ang 2024 Prospect of the Year at hottest rising star sa mundo ng boxing ngayon, ang 20 anyos na si Moses Itauma, sapagkat ang sinasabing pinakamahirap na pagsusulit niya at susubok ng kanyang tunay na husay na si former world title challenger Dillian Whyte. Naku po, isang round lang taob kay Itauma. Maagang natemplohan si Whyte sa laban kaya't maagang nawala ng balanse. At sa tulad nga po ni Itauma na 20 anyos pa lamang ay gutom na gutom yan pumapak ng kalaban. At dahil dyan mga amigo, sa akyat baba ang atake ni Itauma ay hindi nalaman ni Dillian Whyte kung paano sasalagin. Dahilan upang referee na ang magpasya na iligtas si Whyte sa kapahamakan. Kaya naman the winner by first round TKO and still undefeated, Moses Itauma, na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 13 wins, no losses with 11 knockouts. Ang tanong ngayon, what's next para kay Itauma? Ani Itauma, handa siyang sumabak na Joseph Parker at Agit Kabayel. Pero mas bet daw ni Itauma na labanan si Joseph Parker. Pero si kamahalang Turki Alal Sheikh gustong i-pass forward si Itauma laban kay undisputed heavyweight champion Alexander Usyk ayon sa report ng The Ring. Samantala sa iba pang balita, wagibay at 12 round unanimous decision si Nick the Wrecking Ball kontra undefeated challenger na si Sam Goodman sa score na 115-113, 118-110 at 117-111 upang mapanatili ang kanyang WBA 126 title. Ito na ang kanyang ikatlong matagumpay na pagdedepensa ng sinturon. Pukpukan na naging laban mga amigo, singin nga po na nakararami 115-113 ang mas angkop na scorecard. Masyado daw malayo ang 118-110 at 117-111. Pero ayon sa ilan, ang pagiging aggressor ni Nick Ball ang talagang nagdigta ng laban at lamang din sa power punches kung bibilangin. Outlanded ng 27 power punches si Goodman. Sa ngayon, nag-improve na si Ball sa 23-0, 1 draw with 13 knockouts. At syempre, waiting pa rin sa susunod na hakbang ni The Monster Naoya Inoue kung aakyat na ba ito sa featherweight. Sa kabilang banda, bugbugan naman sa heavyweight sina El Animal Philip Hrgovic at David Adeleye, bagamat nagwagi by a 10-round unanimous decision si Hrgovic sa score na 99-90, 99-90 at 98-91, pero makailang ulit siyang nasaktan sa laban at nahilo tulad nga po ng mga eksenang ito. Pero sa round 7, napabagsak din si Adeleye ni El Animal. Ang panalo ni El Animal ay daan upang mag-improve ang kanyang kartada sa 19-1 with 14 knockouts. Samantala, Japanese ring ambassador Hayaro Tsutsumi nagpasiklab sa Riyadh, Saudi Arabia. Binugbog si Kais Ashpak at tinapos sa loob lamang ng 3 rounds. Ang panalong yan naman mga amigos ay nagatid sa 8-0 with 5 knockouts na kartada kay Hayato. Magaling din talaga itong magkapatid na Tsutsumi mga amigos na kinuha ni kamahalang Turkey at inaasahang sasabak din ng mga ito sa December sa pinaplanong Japan versus the World ni Turkey.